sinusulong na impeachment. Yes. Since you belong to the minority, sabi mo meron mga binubuo na minority and majority congressman yung pagkakaroon ng COVID-19. Wala ka ba alam dahil yung may mga co-minority members mo, hindi lang sa'yo naman pagsabi na nagana ni Mobile ito o kung sino-sino sila? Wala po. Kung meron naman po naman, di ko muna nasabihin. Kasi baka ma-preempt. Correct. Gusto natin magkaroon sila ng moment. So, hindi natin pwedeng munang sabihin kahit na may alam ako na ilang mga congressista sa minority and majority po. Itay na lang po natin hanggang next week. Kaya nga sabi ko sa inyo, gamitin natin ang ating lakas. Di ba? Yung lakas po ng ating mga ibinoto sa Kongreso, sa anumang pwesto, ay nanggagaling sa atin. Kung tayo po ay may tulak sa kanila para makapirma doon sa impeachment complaint, ay dapat na gawin po natin at gamitin po natin yung ating paglalabi. Kung kailangan na magkaroon ng rally sa mga opisina nila, gawin natin yon para makonvince natin sila. Okay. Maraming po salamat, Congresswoman Franz Castro. Palakpakan po natin si Congresswoman Franz Castro. So ngayon naman kaibigan, Impeach Sara! Impeach Sara! Impeach Sara! So bago po tayo magtawag ng iba pang mga panauhin natin, ay vlogger po muna ang tatawagin natin para magpahayag ng kanyang damdamin dito, no? Pero bago po natin tawagin yung isang vlogger, mga kaibigan, na po admin, ay nais ko munang komentuhan tungkol doon sa sinabi ng Pangulo na ayaw nga niya ng impeachment. Para po sa akin, hindi naman po i-impose ng Pangulo natin na talagang, huwag kayo mag-impeachment. Ang sinasabi lang po ng Pangulo ay opinion niya bilang isang mamamayang Pilipino. Wala naman po siyang inuutos. Ang alam po namin na ang Pangulo natin, PBBM, ay hindi naman po siya diktador at hindi po siya mag-dictate sa atin. Makita niyo kami mga loyalista. Sinasabi sa amin ng mga DDS, bakit hindi kayo sumunod kay Bangag? Yan yung sinasabi nila sa akin. Ang sabi ko naman, iba naman kasi ang Pangulo. Iba rin yung aming mga opinion, yung aming mga belief. Hindi naman tayo pare-pareho. Naniniwala kami na ang Pangulo natin ay gusto din ng impeachment. Pero dahil siya ang Pangulo ng bansa, hindi siya pwedeng mag-drive. So, sipin natin na si Pangulo siya ng Pilipinas. Kaya nga, merong ikilos para sa kanya. At tayo yan! Yun! So, kaya mga kaibigan, sana malinaw na sa inyo. At isa pa, yung pagmamahal ng mga pilihin. Ay nako, pumunta kayo sa iba-ibang mga bansa. Ay nako, mahal ang bilihin sa kanila. Yung aking mga kasama, alam mo ba? Sa ibang bansa. Ay talaga naman sabi nila, alam mo at Ginrich, sabi nga sa inyo, napakamura ng presyo ng bigas. Dito, 2,000, isang kilo. Oh, kaya pa, diba? Kaya tayo magsasabi sa presyo ng bilihin. Dahil baka mamaya, magkalabo-labo tayo dito. Tayo pa naman ay nag-unite. Hindi ba? Okay. Ngayon, Okay, so palakpakan po natin. So recap ko lang kanina nakapagsalita na po si Mame Peng. Ayan, tapos natanong na natin si Congresswoman Castro. Okay, so ngayon naman pakinggan natin ang mensahe ng isa sa mga magbibigay ng papaliwanag sa social media. Palakpakan po natin si DB. Maraming salamat sa video. Lakas mo, kuya! Lalakas ko, bakit? Para marinig ng lahat! Okay. Glenn. Yung tanong kanina, kung seryoso ba ang ating presidente, ay kung sabihin ko sa inyo kung hindi seryoso yun pag kami nandito. Correct! Hindi ko kasi, kaya ko sinabi yun, mababasa namin ang katawan ng presidente. Nagigets namin eh.
Di ba hindi niyo ba napansin? Pag sinabi niyang no, tapos magkakaroon ng pagkilos, kontra dun sa kanyang sinabi. Di ba? Tapos hindi na siya magre-react. And then recently, sumang-ayon na siya sa opinion ni JPE. Para kang JPE, hindi ito isang galaw ng politika. Ito ay isang galaw na legal na konstitusyonal. At ang sabi ng ating Pangulo, isa yan sa pinaka-Vatikano rito, madaling salita, legal luminaries dito sa ating bansa. Diba? So, ibig sabihin po nito, umaayon na ang Pangulo. Ayaw niya lang kasi direktahan magsalita. Bakit? Para rin siguro malaman natin kung sino yung mga tuwa na mga naghiring-hiring pa kay Sara, tapos ngayon, diba? Katulad na lang nito ni Pastor Abante. Noon, bilib na bilib ako. Anak ng baka. Hindi pa tinatawag ng langit, umangatras na. Diba? Bumabanat ka. Hindi naman sa kasama sa naghiling Umpisahan kay mo, Sara. sige. Siya pa ang naunang umiyak. I-deeper mo lang daw natin. Taga-quad code ka. Ibang Cavite ang nag-hearing kay Sara. Diba? Tama! Wala ginaan pinagsasabi nito. Alam niyo naman na yun, bakit naman talaga natin sa dati. Panahon pa ng ABS-CBN. Nung botohan, diba? Ang atake niya against ABS-CBN. Nung botohan, tingnan natin ang chance. Tama, at kasabante. Okay, ulitin ko lang, kung hindi seryoso ang ating presidente sa aming palagay, wala ho kami rito. Wala na po sabi mo ron. Alam nyo, karapatan po ng mga Pilipino na itimahan ang pagbaba ni Sara sa pwesto. Kung ayaw bumaba, meron lang isang paraan ng ilan na naaayon sa konstitusyon natin. Wala hong iba kung hindi ang impeachment. Diba? At yung nagre-reklamo, bakit dumilinig, nag-iimbestiga, hindi naman sinakuha itong mga kongresista, mga kababayan, ang sa ating konstitusyon, na yung mga disbursement, pera ng taong bayan, ito po ay subject ng full audit. At si Sara, itinangpan niya namin noong 2021 hanggang 2022, nagka-call center po kami. Na ganyan po kami salita. Akala namin po kasi, abogada magaling. Magaling pa pala tayo. Ano pala, Kayo, abogada? makakaintindi kayo ng legalidad. Pala, abogada, abogada. Diba? Ngayon, eto na, nagkasaglit. Kalma. Ganito, alam po ni Biti, ang guidelines, yung guidelines sa confidential funds. Bakit? Laking confidential funds yan eh. Tama! Diba? Mayor pa lang sa Davao. Alam niya yun sa Davao. Ang laki na ng confidential fund yan. Oh, so hindi po ito isang mistake na nagka-leche-leche ang mga confidential funds na kanyang hinumakan. Sinadya po talaga yan na baliwalain ang guidelines. Imagine na lang, naalala ko sayang wala si Senator Risa Mingge. Yun ang tawag ko ng Risa Ontiveros. Okay na yun kesa virus. Tawag ko Risa Mingge. Pag natutuwa ako, I used to quote Mingge. Kasi, naalala ko nung budget briefing nila sa Senate together with Heidi Marcos. So, tayo sa inyo. Sinabi niya yung confidential funds, ginamit nila sa tree planting. Ginamit nila sa libreng sakay. Diba? Ginamit nila sa magic sarap ba yun? Magnegosyo ka, day! O kung ano-ano. Pero bakit kung nag-submit ng liquidation, kung ano yung nakamati ito na categories, sa guidelines, tumugma. Ang problema nung naka-receive ng audit observation memorandum, ang nangyari na nataranta. Kaya nagka-lechi-lechi doon sa acknowledgement receipt. Diba? Dumami na ilan. Nagbibirienda yata sila sa taranta
nilista yung mga pangalan. Eh sabi nga ni Paring Ping, kilala niyo si Presidente? Sino yun? Si Lacson. Sabi ni Lacson, dapat, nandiyan basahin nyo, mga dapat pagpanakunting kayo, meron kayong grupo para ma-identify ng COA, ng mga auditors, sino si Mary Grace Piatos, sino si Tampulano, si Dimayakyak. Piatos nakain ko Kaya na. nga sabi Si Kitty kanina nung McDonald! nagsalita eh. Diba? Sabi ng isang nagsalita kanina, makakalimutin ako kung marana ng pangalan, eh kung, I believe that's si Mr. D'Angelo, nga pala si Mr. Johnny Tobacco. Diba kami may D? D and then apostrophe. Madali lang naman yan eh. Pwede mo sabihin na, involving national security ito eh. Mag-executive session tayo and I'll show you everything. Diba? Pero bakit hindi ganun ang ginawa ni Sarah? O anong mga eklabo? Kasi ho ba na ho talagang maipapaliwanag na matino? Eh anong gagawin natin? Sabi ng INC, ang INC po, nakisuporta tayo sa panawagan ng pagkakaisa. Na in-overuse pa nga nila at ng mga DTS ang opinyon ng Pangulo. Sa ang trip nila, dalawa. Kung napansin nyo, yung nagpakilala kay Marcoleta, ang sabi niya, hindi kami tumututol sa anumang paglilitis, ibig sabihin, legal process, or pay. Tuwan-tuwa ko doon. Kasi ang tanong ko sa mga members, sa mga subscribers ko hanggang ngayon, pabor ba kayo sa plunder case? Kung tayo mag-impeachment, mag-plunder tayo. Makukulong si Sarah, walang piyansa, o mag-i-impeachment tayo, may chance pa siya pwede mag-resign. Anong sinabi nun? Nung pinakilala na si Marcoleta, alam nyo na hindi ginawa, di ba? Pagdating ho sa interview, nung nagpakilala sa kanya, ang tema niya, ginamit nila yung storya sa Biblia na yung babaeng nahuli sa panglalaki na pinatawad ng Panginoong Jesus. May karapatang magpatawad yun eh. Diba? Ito, usapin ito ng pondo ng taong bayan. Pinatatawad pa ng taong bayan si Sarah? Hindi, pinapanagot. Kung hindi managot, magpaliwanag. Sino po ang dapat na pinagpapaliwanagan niya? Kongreso! Dahil yan ang representante ng mamamayan. Kaya tama na ang Kongreso ang mag-check ng audit sa kanya. Eh paano kung ang COA ay nasusuhulan? Nasaan ang check and balance? Diba? Eh tungkulin yan ng Kongreso natin. So tama lang ginawa nila. Eh bakit nababakla yung mga kongresista natin? Oh. Diba? Bakit natatakot sila? Lalo na yung mga nanguna. Mga bayan, ganito lang yan eh. Pag hindi nila ito inaksyonan, huwag rin natin aksyonan, diba? Huwag rin natin aksyonan ang application nila for election. Huwag natin ito. Sapagkat may panahon pa. Kapag dating ng February, pagkakagado mo lang naman po kasi ng Congress, pipirpahan lang yan kung matapos na ang problema nila. Dahil hindi naman po mga ungango yung nag-process ng dokumento ng impeachment complaint. Diba? Sufficient in form? Yes. Sufficient in substance? Yes. Oh. Railroad nyo na. Bahala na si Speaker maghati doon. Hindi magampanya na kayo, at least ipoboto namin kayo ulit. Nagampanan nyo ang trabaho nyo. Ang Senado pag nag-adjourn sa February 8, si PBBM, pwedeng magpatawag ng special session. Sabi sa Consti, anytime eh. Pwede siyang magpatawag ng special session. Ang pasweldo natin sa Senador, hanggang June 30 pa. O, hindi June 29, maglabas sila ng verdict. Kung hindi nila i-convict si Sarah, palagay ko okay lang. At least hindi tayo lugi. Eh kung i-convict natin, edi bonus. Yes. Diba? I-convict nila. Correct. Ganun lang eh, ayaw nila. So itong pagtitipong ito, hindi ito pangtapat sa INC. Ito ay representasyon ng hinaing ng taong bayan na sinubibo nila.
Di ba? Pera natin yan. Kailangan natin igiit ang transparency and accountability. At ganyan, magkakaroon ng totoong kapayapaan ng ating bayan. Alright? Maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat po kay Kuya JDB sa inyong mensahe kung bakit tayo narito. Ayan, so sa punto na to, tatawagin ko po ang isa sa mga kasamahan po natin na isa din sa mga nag-organize ng rally. Walang iba kundi po yung si BMK para ipakilala po sa atin yung mga kasama po natin dito. And bago po yan, nire-recognize ko po pala yung mga kababayan natin galing abroad. Okay, na hindi pa sila dumiretso sa kanilang mga pamilya pumunta dito para mag-suporta sa impeach Sara Rizal. Okay? So, kay Ate Yun dyan and for kay Ate Beth. Shout out po sa inyong lahat sa mga Pilipino na nanonood online. Maraming salamat. So, ibigay ko na po yung microphone kay Goy para ipakilala yung isa sa mga grupo na sumusuporta po sa activity natin ngayong hapon. Oh. Magandang hapon sa inyong lahat! Gusto nyo na ba na ma-impeach ang magnanakaw? Susuporta kami ngayon, araw na to, hanggang sa dulo na ma-impeach natin ang magnanakaw! Papayag ba kayo? Mula dito, papayag ba kayo na ninanakawan ang pera ng taong bayan? Hindi! Siyempre hindi. Ayaw natin nun. Ayaw natin sa taong magnanakaw! Anong pa lang, inakatok ko na ang opisina itong OBP. Bakit? Kasi umpisa pa lang to at alam ko patikin pa lang natin ang araw na ito. Bakit nga ba tayo nagkakaisa? Bago ko itaas ang kamay ko, nais kong batiin ang lahat ng mga kapatid nating loyalista! Binabati ko rin ang mga kasama natin mula po noon na hindi man tayo magkakapananaw ng posisyon pero nagkakaisa sa laban na ito! Kaya ngayon, ang panawagan natin, impeach Sara now! Pero gusto kong sabihin na sinusuportahan namin ang hakbang na ito upang sa pagbabago ng Pilipinas. Panawagang ikulong si Sara, panagutin, sabi ang ating kababayan ng partista Bunyog. Pero sa harapan nyo, naninindigan ako bilang isang magdalo na lalaban kami hanggang sa dulo ng laban na ito. Kaya sa panahon na to, Presidente si Pangulong Bongbong Marcos, ang hatid ko sa inyo, eto saluhin nyo, bagong Pilipinas para sa lahat na nandito. Yung pala, kung tawagan ng atensyon ang aming kasama ang magdalo na magsasalita dito sa inyong harapan. Ito po, ihahatid ko sa inyo, Sir Eugene Gonzalez. Sara Rizal! Sara Rizal! Impeach Sara! Impeach Sara! Kulang ba yung kulong eh? Pinanawag ko sa inyo lahat. Thank you po sa mga organizers ng job. Okay na lang kayo. Okay na lang kayo. Okay na lang kayo. Natutuwa kami. Sorry po. Sorry ah. Nakikita namin na marami po pala lumalaban. Ang pagdalo natin, kayong pinaglalaban. At nakikita namin na minsan tinatanong namin, tama ba? Ako, isa ako sa mga signatories ng impeachment. Complainant ako. Yes po. Ang taging tanong ko, tama ba na nag-campaign kami?
Tama ba? Kayo ba ay nagre-reklamo laban sa Vice Presidente? Yun ang pinakahawakan. Kaya kami nagpunta doon sa Kongreso para mag-file ng impeachment complaint. Para maumpisa na. Tama na. Hindi kapayapaan ang hinihingi natin. Sila, kapayapaan daw. Pero pag walang pananagutan, walang kapayapaan. Handaan yan. Pinagbigyan na natin siya. Tama ba? Isa tayo. Di ba? Ginawa na natin siyang Vice Presidente. Tama ba yun? Ginawa na siyang DepEd Secretary. O ano ginawa niya? Kaninong pera ang ninakaw niya? Sa gobyerno ba o sa taong bayan? Sa taong bayan ba? Kaninong pera ba yun? Sa gobyerno o sa inyo? Yun ang hinihingi natin. Yun ang katarungan. Hindi tinatanong kung hindi yung mga congressman ang tinatanong. Di ba? Hindi si Presidente yan magsasabi kung kailangan tayo magreklamo, kung kailangan tayo maningil. Sino ba dapat maningil? Sila ba o tayo? Tayo! Yun. Kaya ako natutuwa. Kaya kami mga complainant natutuwa na tama pala yung ginawa natin na mag-complain, na nire-represent pala namin. Tinakatawan pala namin yung kagustuhan ninyo. Kaya ako bilang complainant, bilang pumirma sa complaint, sa first impeachment complaint, masaya ako. Matiwasay ako. Guwapo pa. Diba? Merong peace. Ha? May kapayapaan sa aking kalooban. Kasi humihingi tayo ng katarungan. Tama ba? Kayo, kailangan nyo ng katarungan. Kaya kailangan natin i-impeach si Sara Duterte. Irregardless kung anong sabihin ni Presidente. Irregardless. Tama. Tandaan nyo ha, binantaan niya ang Presidente. Tama ba? Binantaan niya. Kung Presidente kaya ng bantaan, lalo na tayo, di ba? Hindi. Lalo na tayo. Dapat hindi. Pero tayo, ang tinatanong, sinasabi lang, konti lang yun natin dito, pero ngayon ang bagong rally nandyan sa inyo. Tama ba? Hindi na bilang ng tao, bilang ng views, bilang ng followers. Tama ba? Kaya kami nandito. Mula pa noon, lumalaban kami para sa inyo. Hanggang ngayon, paglalaban namin, wala tayong iwanan, wala tayong bitawan. Palaban ba tayo? Impeach Sara Duterte, maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa Mangalore representative. Sir, thank you very much sa impeachment complaint. Ayan. Okay, so sa punto na ito, nais ko lamang po i-recognize ang isa din sa batikang vlogger or social media influencer. Kakarating lamang ang gwapo, Kapitan Nino Barsaga. Ayan, dumating na po si Kap Nino Barsaga. Nasaan po si Kap? Kap, nasaan po kayo? Kap. Nagbibihis lang. Okay, Akin Rich, ikaw na po. Aba po nagbibihis si Kap, ay tayo muna ay... Pampagana na! Ako, acknowledge natin. Sara Duterte! Impeach! Okay, nandito po ang bunyog! Bunyog! Okay, nasaan po sa inyo? Pagkatapos po ay... Yeah! Matelo! Okay, Matelo. Ang mga pro-BBM vloggers! Yan! Ano na? BBM loyalists! Hindi ko nga... Kakampi! Kakampi! Warriors. Okay, TVBM Warriors from Talapa. Ikat of BBM Warriors! Ito pa. Shout out po sa inyo lahat dyan, sa mga puno-puno. Mga kamusta na po kayo? Okay lang po ba kayo dyan? Yan. Okay. Ako rin po, isa-shout out ko rin po ang lahat ng ating mga kababayan from iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po ngayon sa impeachment rally po natin. Mga subscriber po ng lahat ng mga vloggers na nandito sa abroad. Maraming salamat po. Share, like, and syempre pakisuportahan po ninyo ang impeachment rally na ito. Maraming salamat. Yes. Check out natin sa pauwi na palis na sila yung ating makabayan Black representative, salamat po. Kong Franz, Kong Arlene, salamat po makabayan. At meron dito na shout out Marcos Defender Worldwide. Okay, salamat po ha. Salamat.
Bunyo, Pampanga. Oh, may mga chapter tayo dyan. Kakamping Mandaluyong. Kasali ba Kakamping Mandaluyong? Okay, sige. So next, So, dito wala tayong kulay, no? Nagkakaisa po tayo para isigaw ang isang sigaw na Spirit! Duterte! Yan, yan. So, okay na po ba si Kat? Habang hinihintay sila, ay pasalamatan natin ang ating mga kababayang kapulisan. ayan sa lahat po ng mga kapulisan na nandyan po sa paligid, maraming salamat po. Bigyan tayo. Okay, thank you sir. Nandiyan po sa po. Maraming salamat. And syempre sa media na nag-cover po ng ating activity ngayong hapon, maraming salamat po sa inyo. Challenge natin, nandito ang ABS-CBN. Ano ba? News 5. GMA, Yan. Abante, nandun sila eh. News 5, Abante, GMA. At sa ating mobile, Rock and Mobile South, salamat. And syempre ang challenge din natin, ating Rich and colleagues, yung ating mga kapag-vlogger na talagang nakatutok ngayon at nilalive po ito sa kanilang mga platform. At kasali po sila dyan sa mga nag-organize pero hindi po sila nakauwi. So maraming salamat po sa inyo dyan. Thank you so much. O yung nag-donate ng tubig na kabunyog natin from Makati, si Sir, oo, nandiyan na si Kap, ano? Ayan, nandiyan na ba si Kap? Okay, so palakpakan po natin ang nag-iisang Kap Ninyo Barsaga. Yes, ikaw na wala ng iba. Yan. Malinaw pa sa sa sigat ng araw. Daming pogi rito. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan. Hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Hanggang social media lang po ako nag-iingay. Pero by the way, lahat naman tayo gusto natin ng tunay na pagbabago. At gusto natin malaman ang katotohanan. Sabi nga nila, no above to the law. Kahit Vice President siya, dapat panagutan niya ang kanyang nagawang pagkakamali. Yun ang dapat. Hindi dahilan para may mga nagrally na awatin ang kanyang impeachment, trabaho ng Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint against kay VP Sara Duterte. Yun ang the best para magkaroon tayo ng tunay na liwanag at pagkakaisa. Utang ina nila! Ikaw na ang nyo sa mag-send-design. Yan. Hindi ako sa kanupo. Napakagandang. Kap! Napakagandang So, mga kababayan, ang susunod po ang magsasalita. Nandito na ba si Balarista? Balarista, nasaan ka na? Ikaw na ang susunod. O, andyan na ba si Balarista? Okay, ang susunod na magsalita ay si... Tiger 99. Yan, Tiger! Okay, palakpakan po natin. Tiger 99. Yun. Oh, maraming salamat po.